Kapag ikaw piniplease mo lahat ng tao, hindi ka daw servant of God. Dapat audience of one ka. Sino ba yung nagbigay ng purpose sa'yo? Ang Diyos. Tayo po tumayo. Simulan po muna natin sa opening prayer. Let's bow our heads and close our eyes and let's pray. Heavenly Father, maraming salamat, Lord, sa araw na binigay niyo sa amin, Panginoon. Salamat sa presensya mo kanina, Panginoon, sa matinding presensya mo, Panginoon. Lord, sa oras na to, Lord God, sa inyong salita, Panginoon. Lord, hayaan niyo po, Lord God, ang inyong salita, Panginoon, ay hindi lang just information, but maging transformation sa buhay ng bawat isang naririto, Panginoon. And Lord, gamitin mo lamang ako lingkod mo, Panginoon. Lord, kayo magsalita sa kanila, Panginoon. And Lord, Holy Spirit, kayo po mag-minister sa bawat isa, Panginoon. I-touch niyo po yung heart ng bawat isa, Panginoon. Lord, basagin yung dapat basagin, Panginoon. And Lord, I pray, Lord God, na sa oras na to, Lord God, and Lord, sa araw na to, Panginoon, walang lalabas ng pinto, Lord God, na hindi niya alam yung kanyang purpose, Lord God, yung pagkakatawag mo sa kanya, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo lahat ng kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. You may now be seated. You may now kiss the bride. Ayan, kala ko kasal. Ayan, sige po. So, ang topic po natin ay purpose-driven. Ayan, nagamit ko na rin ng mahiwagang. Ayan, akala ko vape kasi nagbe-vape ako. Ay, naka-live pala, sorry. Ayan, sige. Oy, joke lang po joke lang po. Ayan, joke lang po. Ako po pala si Pastor Michael. Ayan. Ayan, salamat. Ayan, salamat. Mamaya, Gcash tayo mamaya. Ayan. So, ang topic po natin, ayan, benefits of purpose-driven life. Ayan, dapat malaman natin yung benepisyo. No? At the same time, what drives you? Ayan, what drives your life? Ay, na-next agad. Yun pala yung problema, Pastor John, no? Na-next agad. Ayan, sige dyan na. Ayan, excited. What drives your life? Para kanino ka bumabangon? Ayan. No? Nescafe. Ayan. Pag sinabing drive is to guide, to control, or to direct. Ano yung nagbibigay ng meaning sa buhay mo? Bakit ka ba bumabangon? Di ba minsan, dahil sa sitwasyon, dahil sa takot, o dahil sa mahal natin sa buhay, kaya tayo, tawag dito, yun yung nagbibigay meaning sa buhay po natin. Pero minsan, ano ba yung gusto ng Panginoon na purpose? Ano ba yung gusto ng Panginoon na calling na binigay sa atin? So sabi po dito, Ecclesiastes 4 verse 4, Then I observed that most people are motivated to success. Most people, hindi naman nila lahat. Karamihan lang daw. Especially, ang tinutukoy dyan is yung mga unbeliever or yung pagan. Ayan. So, most people are motivated to success because they envy their neighbors. But this too is meaningless like chasing the wind. Amen? Ayan. So, bakit yan po yung naging verse natin? Simple lang po, no? Ayan. Minsan kasi, ang hugot natin sa buhay, yan na lang para mas maganda, mas madali. Yung hugot natin sa buhay is kung ano yung nakikita natin. Pinaka-example na lang yung social media. Di ba nakikita natin yung my day nila, araw-araw sila kumakain, ganyan. No? Di ba? Tapos tayo, ando naman tayo sa season ngayon na Petsa de Peligro. Minsan kino-compare natin yung chapter 1 pa lang tayo. Sila, nasa chapter 20 na. Ang tinitignan lang natin minsan yung tip of an iceberg. No, kino-compare natin. Tapos yun nga, nagkakaroon tayo ng envy dun sa neighbor natin. Buti wala na kaming neighbor kasi lumipat na sila, pasok. Ayan. So, ayan po, no? Ang sabi po dito, meaningless, chasing after the wind. Diba? Parang wala lang din pala. No? Minsan kasi, eto, direct to the point, no? Nagkaroon ako ng PS5. Dati, alam niyo yung childhood dream, ganyan. Dati, kailangan mo pang, tawag dito, habulin ng mga kasuntukan ko dati para lang manalo sa PS5, makapag PS5, ayan. Ngayon, nakabila ko PS5. Tapos, nung nabili ko siya, akala ko yun yung dream ko. Parang chasing after the wind lang din pala. Hindi pala yun. No, meron pang meaning, no? Na-feel mo ba yon? Yung parang hindi ka pinapatulog ni Lord.
dun sa bagay na yon, dun sa purpose na yon. Tapos, pag nalaman mo yung purpose na yon, yung kahit hindi ka bayad dun, gagawin mo. Yung, alam mo yun, kahit abunado ka, no? Bumili ka pa ng jacket para pogi ka dito, pag-preach mo dito. Alam mo yung abunado ka, pero gagawin mo siya. Di ba? Kasi gusto mo yun. Kasi yun yung purpose mo. Yun yung calling mo. Amen? Di ba? Ayan, thank you, Army. Ayan, sa sponsor. Ayan, di po? Ayan, next slide po tayo. Ay, before that, may mga common reason yung ating sitwasyon, values, or emotion that drives our life. Ito yung mga naghihinder sa ating purpose. Hindi ako sanay, pinipindi pala. Ayan, many people are driven by guilt. Simulan muna natin yung mga naghihinder, mamaya yung benefit. Ayan, so marami daw sa mga tao ay driven by guilt. Yan yung isa sa mga pumipigil na lumakad ka sa purpose mo. Why? Sabi ito, they spend their entire lives running from regret and hiding their shame. Guilt-driven people are manipulated by memories. They allow their past to control their future. Yun yung masakit, no? From past, no? Lahat po tayo may past mistakes. Amen. Pero si Lord, no? Antindi lang ng pag-ibig niya. Alam nyo, kung walang turning point, hindi ako makakatayo dito. Kasi turning point to eh. Hindi po. Hindi, ganito. Mali. Correct. Ayusin natin. Alam nyo, kung walang turning point, walang Pastor Michael. Oo. Kasi nung panahon na, naiyak ako, Kuya Ricky. May dagdag points ba yon? Hindi. Yung panahon na andun ako sa rock bottom. Nung nandun ako, no? Bigyan mo ako ng key. Wag na. Ayan, no? Nung panahon na nasa rock bottom ako, yung turning point yung isa sa tumayo sa akin. Siyempre, Pastor Edwin, PX, mamaya kita titirahin. Joke lang. Ayan po, so yung guilt, alam mo na, even leaders, nagkakamali po. Lahat po tayo nagkakamali. No? Lahat po tayo dumarating sa time na, Lord, makakaya itong ginawa ko. Kainin na lang kaya ako ng lupa. Lord, parang, kunin mo na kaya ako. No? Kasi, okay naman na si Army. Hindi, alam niyo yung pakiramdam na, na sa sobrang guilty mo. Minsan yun yung pumipigil sa'yo na pumunta sa church, mag-ministry. Ano kaya yung sasabihin ng ibang tao sa akin? Hindi eh. No? Alam nyo, kapag tayo nagkamali, balik ka lang. Balik ka lang sa church. Ayusin ka ng Panginoon. No? Hayaan mo yung mga taong sasabihin sa'yo. Lahat naman may sasabihin sa'yo, maganda o hindi maganda. No? Tuloy ka lang. No? Ayan, huwag kang papayag na mapigilan ka ng guilt. No? Sa story sa Bible, si Cain. No? So, guilt siya kasi syempre, guilty siya na binatay niya si Abel dahil sa inggit. Tapos sabi ni Lord, magiging restless wanderer ka. Alam niyo po ba yung mga unbeliever ngayon? Sila yung parang restless wanderer ngayon. Yung walang direksyon yung buhay. No? Pero tayo po, no, glory to God, no? Kahit, alam niyo, kahit paulit-ulit tayong magkamali, no? Laging andyan si Lord to the rescue. Ang ganda nung kanta kanina eh. Nakalimutan ko lang. yung last linya, no? Hindi, parang alam mo yun, laging on time, in times of need, andun si Lord. Akala mo lang wala, akala mo lang mag-isa ka. Pero hindi, no? Pag andyan si Lord talagang to the rescue. Ang gusto niya lang talaga magtiwala ka sa Kanya. Amen? Ayan. Ito po, Psalms 32 verse 1 and 2, what happiness for those whose guilt has been forgiven, what joy when sin are covered over, what relief for those who have confessed their sin and God has cleared their record. Imagine, no? Yung kasalanan mo talagang binura na ng Panginoon through Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, it is finished. I have overcome the world. No? Kung namumuhay ka pa in guilt, in shame, kapatid, tigil mo na yan. No? Kasi
pinatawad ka na ng Panginoon. Ayan, sabi po dyan, you are forgiven. Learn to forgive yourself. Ayan, ito yung mahirap. No? Pinatawad na tayo ng Diyos, kailangan naman natin patawarin yung sarili natin para makalakad tayo dun sa purpose o sa calling na binigay sa atin ng Panginoon. Next, many people are driven by resentment and anger. Ayan. Minsan nakokontrol po tayo ng ating matinding galit. No? Isa yan sa mga pumipigil sa ating purpose. They hold on to hurts and never get over them instead of releasing their pain through forgiveness. Ayan po, no? Walang ibang paraan para ma-release yung resentment and yung anger natin. Hindi sa pagganti, kundi sa forgiveness. Yes, mahirap, pero choose your heart. Pag hindi ka nagpatawad, nagkim-kim ka, sino yung hindi makatulog? Tayo din. Pero kapag unti-unti, kapag naaalala mo, sabi po dito, no, they rehearse it over and over in their minds. Di ba parang pag naaalala mo, naaasar ka, nagagalit ka. Pero sa tuwing maaalala mo yan, just release forgiveness. Instead na piliin mo na magalit ka, mainis ka. Minsan inaano kasi natin parang nire-remind pa ng utak natin. Pero kapag naaalala po natin, forgive, 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 forgive. No, lagi po tayong magpatawad, no, para ma-release tayo dun sa ating resentment or anger. Ayan. So sabi po dito eto po, no, kapag tayo po kasi ay galit or naiinis, no, may dalawang klase lang po yan. Una, kinikim-kim natin. Ini-internalize natin. No? Ang masama doon, bigla ka na lang sasabog. No? Sa tingin mo, pag ikaw yung nakokontrol ka ng anger mo, makakalakad ka ba sa purpose mo? O dun sa calling na binigay sa'yo ng Diyos? Hindi. No? So, wag mong hahayaan na makontrol ka ng anger or ng resentment. And next naman po is to blow up. Bigla ka na lang sasabog. Or minsan, napagbubuntungan natin ng galit yung po natin, kasamahan. Diba? So minsan yung asawa, 'di ba? Ganyan usual, 'di ba? Oo, na napagbubuntungan. Pero ako hindi ko napagbubuntungan si Army. Ayan. Ayan. So next po is to worry yourself to death with resentment will be a foolish, senseless thing to do. Grabe si Job, no? 5 verse 2. Foolish daw kapag tayo ay kinimkim natin yung galit hanggang kamatayan. Oh? Agree ka ba, Kuya Ricky? Amen. Hallelujah. Ayan. Praise God. Ayan. Next po is many people are driven by fear. Pag sinabing fear, false evidence appearing real. No, hindi pa naman nangyayari, pero buo na yung senaryo sa isip mo. For example, yun nandun ka na sa Petsa de Peligro. No? Na kunyari, ngayon? 27, 30 pa yung sahod. No? Alam nyo po, darating sa time talaga na feeling natin or talagang pag nakita natin, kulang. Pero alam nyo, yung Panginoon, hindi ka pagkukulangin. Makakatawid ka sa April 30. Joke lang. Ayan, amen. Lakas nung amen. Nahiya mag-amen yun. Ayan, no? Makakatawid ka. No? Imagine mo, ang daming times na ganun eh. Alam nyo po, nung nagsisimula po tayo, dumating sa time na inahatid ko si Army na lahat ng tagpipiso, yung nagmahal yung gas, lahat ng tagpipiso, inipon ko, tapos kalahating litro lang, imagine, kakahiya. Umabot ako sa ganun. Tapos, ang sahod, ang malalagay sa BPI, 5 p.m., 4:45, nandun na ako sa BPI. Alam mo yung paycheck to paycheck talaga, yung nakapila ka na agad. Na-experience din po natin yun. Tapos minsan, ginigising ko pa si Army sa ayan, para may testimony. Ginigising ko si Army sa madaling araw. Paano na kaya yung, pagkain ng pusa, ganyan. Paano kaya yung Meralco? Paano na yung ganito? 'Di ba? Sino yung ganon? Lahat po ba tayo nakaka-relate, no? 'Di ba? Parang paano? Pero again, si Lord to the rescue palagi, no?
Ayan, pag nagugutom ka, to the rescue, andyan yung suman, andyan yung kape. Ayan, praise God. Ayan. Next po, this fear may be a result of traumatic experience, unrealistic expectation, growing up in a high-control home, or even genetic predisposition. Ayan. So in short, ganito lang po, no? Pag meron po tayong na-experience na mga ganyan, traumatic experience, simple lang naman po, syempre pwede tayong magpatingin sa, sa psychiatrist or sa, dun sa mas expert. No? Hindi naman po ibig sabihin na pag nagpatingin tayo doon, baliw na tayo. No? So, okay lang po yan kasi importante yung mental health po natin. And you must move against it with weapons. Ano yung weapons mo? Faith and love. Para ma-overcome mo yung fear, ang kailangan mo faith and love. Sabi po dito, there's no room in love for fear. Well-formed love banish fear. Since fear is crippling, nakakalumpo, no? And fearful life, fear of death, fear of judgment is one not yet fully formed in love. Ayan, bakit fear of death? Alam mo, kapag alam mo yung purpose mo sa Panginoon, tingnan mo si Paul, ready siya mamatay. Lord, kukunin mo na ba ako? O kasi pag di mo pa ako kinuha, mas magbibenepisyo yung mas marami. Alam niya yung purpose niya. Hindi ka takot mamatay. No, mawawala yung fear of death. Ayan. So, again, yung fear of judgment, mawawala din. Wala ka nang paki doon sa sasabihin ng iba. Alam mo na yun yung calling, yun yung purpose. Maraming salamat. Yun yung calling, yun yung purpose na binigay sa'yo ng Panginoon. Amen? Ayan. Next, many people are driven by materialism. Ayan po, lahat po ito, lahat ng hindrance na binabanggit ko is lahat po tayo nakaka-experience niyan. Karamihan po sa atin. No? So this desire to acquire become the whole goal of their lives. Ito po, simple lang po, no? Yung more, kapag nakakuha ba ako ng mas maraming pera, mas maraming achievement, mas maraming popularity, mas magiging mas masaya ba ako, mas importante ako, mas secure ako, temporary lang po yun. Amen. Lahat po yan ang magbibigay ang Panginoon, ang magsusupply. Lahat po ng ating kasiyahan, yung significant, yung importance, yung value natin, and even yung security na meron tayo. Amen? Ayan. So, sino po dito, di ba, bibili ka ng kama, kahit gaano kamahal yung kama na bibilin mo. Pero kapag ikaw tad-tad ka ng problema, ganyan, di ba parang di ka rin makatulog kahit anong ganda ng kama mo. Ang ibinibili mo yung comfort. Naalala ko po, naka-big bike ako. Mabagal lang ako, hindi ako mabilis kagaya ni Pastor Eman. Ay, nakabawi na din ako. Ayan. So, kabababa ko lang ng expressway. Nakita ko po yung mag-asawa na matanda. Nakatira sila sa kalsada. Ang sweet-sweet nila, para silang si Katniel. No? Ay, Katniel, si Alden na pala, si Alden. Ayun, ang kulit nila, ang saya-saya nila. Tapos ako, naka-big bike, naipit sa traffic. Hirap na hirap, ang init, ganyan. Tapos tinitignan ko silang saya-saya nila. Di ba? Buti pa sila, masaya. Tapos nakatila lang sila sa kalsada. Samantala ako, naka-big bike naman ako. Okay naman ako, pauwi lang naman ako. Di ba minsan ganun eh? Di ba? Parang tawag dito, nakatingin tayo doon sa pag binigay na ni Lord o binigay na sa atin, nawawalan na ng value sa atin. O, nasasanay na tayo. Nagiging familiarized na po tayo. So yan lang naman po yung mga nagiging hindrance. No? So pag-usapan naman po natin yung mga benefits to know your identity. So, meron pa pala isa, may siningit pa pala ako. Many people are driven by the need for approval. Ito meron po, no, they allow their the expectation of parents, spouse, children, teachers, friends to control their lives. May mga ganun, no? Ay, salamat. Grabe, ang daming tubig Ayan. So, inaalaw nila na kinokontrol nila yung buhay ng isang tao. Meron akong kilalang pong ganun, no? Ang lungkot lang kasi yung bata, parang kontrolado siya nung magulang niya. So parang hindi nag-grow. Ang nangyayari, parang nag-iingat ako sa sasabihin ko eh. Yung parang hindi siya nag-grow, nakaasa na lang siya. Ang lungkot nun.
Dapat hayaan din po natin na tayo mismo, dapat maging independent tayo. Huwag tayo masyadong mag-rely sa tao. Ayan, no? Sa parents, huwag tayo mag-expect sa spouse, sa children. Ayan. So, ayan po, no? Kapag alam mo yung purpose mo kasi, hindi ka manghihingi ng approval, hindi ka magpi-please ng tao. No, yun po yung minsan sakit, no, na tayo po piniplease natin lahat, pero hindi po natin lahat mapi-please. No, so sabi po dito sa verse, Galatians 1:10, I am now trying to win the approval of human being or of God. Or trying to please people. If I were still trying to please people, I will not be a servant of God. Ang sakit, no? Galatians 1:10. Yan. Kapag ikaw piniplease mo lahat ng tao, hindi ka daw servant of God. Dapat audience of one ka. Sino ba yung nagbigay ng purpose sa'yo? Ang Diyos. Diba? So, mag-focus ka sa Kanya. Kapag nag-focus ka sa Kanya, no? Mas maraming magmamahal sa'yo. Mas maraming, tawag dito, hindi mo na kailangan habulin yung tao. Sila na yung hahabol sa'yo. Ayan. Ayan, so yan na po. Ayan na po, yung mga benefits, knowing your purpose. Number 1, knowing your purpose give meaning to your life. Yan yung magbibigay ng kulay, no? Sa ating buhay. Ayan. Sabi ni Job, my life drags by day after hopeless day. I give up. I am tired of living. Leave me alone. My life makes no sense. Ganyan po yung buhay kapag hindi mo alam yung purpose na nilalakaran mo. Para kang restless wanderer. Hinahanap mo yung magpapasaya sa'yo na wala naman. No? Diba? Nag-e-expect ka na siya yung binigay ni Lord. Pero hindi pala. Ayan. So, sabi mo sa katabi, papunta na si pastor sa'yo. Ayan. Ayan, no? Sabi po sa next slide, the greatest tragedy is not death but life without purpose. Alam niyo po sa sementeryo, yun yung pinakamalungkot kasi may marami doon na namatay na hindi nila nalakaran yung purpose nila. Ikaw ngayon humihinga. Ikaw ngayon na malakas, nakakapag-church, napapakinggan mo to, hindi nagkataon to, hindi aksidente, no? Na dapat habang tayo may opportunity, no? Hindi naman natin hawak yung hininga natin eh. 'Di ba? Si Lord lang. 'Di ba? So ibigay natin sa kanya yung buhay. To glorify God, i-glorify natin siya. Sabi dito, without God, life has no purpose. Okay? So, pag wala daw Diyos sa buhay mo, walang purpose ang buhay mo. And without purpose, life has no meaning. Plain lang. Alam mo yung parang routinary. Sino dito parang nagsasawa ka na sa buhay mo? Gigising, kakain, magtatrabaho, kakain, matutulog. Di ba? Di ba? Daming kain. Di ba? Ganun lang, parang routinary na lang. 'Di ba? So, wag po tayong papayag na ganun. Ayan. And next, without meaning, life has no significance or hope. Ayan. 'Di ba? Walang purpose. Ang saklap, no? Parang stuck ka na lang diyan. 'Di ba? Parang napipilitan ka lang gawin yung isang bagay. Unlike pag purpose mo 'yan, sinasabi ko nga kanina, kahit magbayad ka pa para gawin yung isang bagay, gagawin mo. Amen. Ito yung ministry natin sa Panginoon. Lahat po tayo volunteers dito eh. Amen. No? Nagsimula po tayo na talagang, ako po, nag-start po ako sa family life na kids church. Pagpasok ko ng family life, kids church agad ako kasi wala akong pamasahe papuntang church. Kailangan may makuha akong pera para pamasahe. So yun po, ginawa ko, nag-kids church ako. Tapos ang kapalit nun, teacher ako sa kids church. Tapos ang kapalit nun, pamasahe. Pamasahe lang. Oo, tapos yun, nag-grow. No? So walang dahilan para sabihin natin na, wala akong pera para hindi si Pastor Eman mas matindi, naglalakad, no? Grabe, si Matt, no? Mga nilalakad, ilang milya para lang makapag-church. Amen. 'Di ba?
Sabi nga, without God, life has no purpose. Saan mo matatagpuan si God? Sa church. Amen. Ayan. No? Ito po, ito yung plano ng Diyos. Ito yung hope. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, and not for disaster, to give you future and hope. Yan yung plano ng Diyos sa buhay mo. No? So, maganda yung plano niya. So, tayo lang po dapat yakapin lang natin yung plano ng Diyos. Yung Zoe life, alam niyo yung Zoe, a rich and satisfying life. Yun yung plano sa iyo ng Diyos. Pagkatiwalaan mo lang siya. Kasi kapag yung purpose natin yung nasunod, yung gusto lang natin, maliit lang po yun. Pero kapag yung purpose ng Diyos, mas malawak. Mas alam niya mas mamamaximize ka niya, mas alam niya yung capacity mo. Amen? Ayan. Next, number 2, knowing your purpose focuses your life or simplifies your life. Kung alam mo na yung purpose mo to glorify God, iiwasan mo na yung hindi makaka-glorify sa Panginoon. Iiwasan mo na yung makakasakit kay Lord. No? It concentrates your effort and energy on what's important. Lalabanan mo na yung battle na binigay sa iyo ng Panginoon. Minsan kasi patola tayo no? Pumapatol tayo, no? Nakikisaw-saw tayo or hindi mo naman battle, hindi mo naman dapat patulan. Pumapatol tayo. Ay sabi ni Lord, kapag battle mo, 'di ba? The battle is not yours, the battle belongs to the Lord. Ilalaban ka niya. No? Ano sabi niya sa cross? It is finished. I have overcome the world. Yun yung yakapin mo, yung pagiging victorious. 'Di ba? Paano pastor, andun ako sa yung season ko ngayon, medyo bagsak. No, wala ako sa season na ang hirap nung pinagdadaanan ko ngayon. Kinakain ako nung sitwasyon. Oh. Season lang 'yan, kapatid. Kailangan mo lang pagdaanan 'yan. Amen. Yakapin mo lang yung victory ng Panginoon. Sunod ka lang, tuloy ka lang. Ano yung kalooban ng Diyos? Magpatuloy ka. No, ano yung purpose ng Diyos? Kailangan mo lang maunawaan yung season mo. Na kailangan mo lang siyang pagdaanan, no? At the same time, may tinuturo lang ang Diyos sa buhay mo. Amen? Ayan. Next slide. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and look forward to what lies ahead. Philippians 3 verse 13. Ayan, tinuturo na ng Panginoon. Tinuro na ni Paul, no? Forget the past. Kalimutan mo na yung nakaraan. O, kung nagkamali ka, yes, bunga tayo ng mga decisions natin in the past. Pero it doesn't mean na dapat maging prisoner ka. Makulong ka dun sa past mo. No? 'Di ba? Naalala ko nung nakakulong ako sa past ko, yung talagang condemn ako sa sarili ko. Nilalagpasan ko lang sila doon Para akong ninja Nakukulong ako gano'n, di ko sila kinikibo. Oo, di ba? Normal naman po magkamali Di ba? Kailangan lang natin tanggapin sa sarili natin. And move forward. Looking forward. Magpatuloy. Kahit bumagsak po tayo, dapat matuto tayo doon. Tapos magpatuloy po tayo. Yun yung kalooban ng Diyos. No? Amen? Ayan. Next, knowing your purpose motivates your life. Ayan, di ba? Ang saya-saya mong gumigising pag alam mo yung purpose mo. Di ba? Pag linggo, di ba? Sabado pa lang, sino dito yung di makatulog? Kasi kaka-Netflix. Joke lang. Di pala sa church, no? Di makatulog, sa sobrang excited mag-church. Ayan, di ba? Naalala ko po nung nagsisimula ako mag-drums, wala na kaming drums sa bahay, so palo-palo lang sa legs para alam mo yung beat, ganyan. Tapos napansin ko na lang pantal-pantal na yung dalawa kong legs. Ganun na sobrang excited ka. Yun yung nagbibigay ng kulay sa buhay. Parang ganun, nakikita mo yung dawan mo. 'Di ba? Parang ang saya-saya mo. Pag nakikita ko si Army, ganyan. Parang ang saya-saya ng buhay, ganyan. Ayan. Purpose always produce passion. No? Nagbibigay ng passion sa atin. No?
Gaganahan ka, nothing energized like a clear purpose. Pag alam mo yung purpose mo, kahit mahirap pa yan, excited ka. Nakakalimutan mo nga yung hirap sa sobrang excite mo eh. Ganun po dapat tayo. Tignan natin yung, wag mo nang tignan yung hirap. Tignan mo kung importante ba to. Lenny Robredo. Ayan, tignan mo kung may significant ba to. May value ba to sa'yo. No? At kung gustong-gusto mo siyang gawin at alam mo kalooban to ng Panginoon, no? Huwag ka magpapigil. Huwag ka matakot, humakbang ka. No? Kahit nakakatakot. No? Yun yung purpose talaga ng Diyos. No? Kailangan mo mag-step forward kahit kinakabahan ka, kahit mapapagastos ka, kahit mapapaabonado ka, no? Especially sa ministry. Go lang. No? Amen. Ayan, so testimony lang po, no, nung, ayan, nabanggit ni Pastor Emma na nagkakasal din po ako, ay, hindi lang halata, pero nagkakasal po ako. Yung una naming ipon ni Army, nung nagkakasal ako, nakaipon kami ng 100K. Ganun mong kapal pala ng 100K, no? Grabe. Tuwang-tuwa ako nun. Sabi ko, ganito pala yun. Ako, ang dami na namin ang init. Di ba sabi ko sa inyo, problema namin, tawag dito, paano pagkakasyahin. Ngayon, paano bibilangin? Ang hirap. Grabe. Nakaka-stress. De, joke lang. No? Ang hirap. De, joke lang. De, pero yung unang 100K na naipon po namin, sabi ko, nakita ko yung needs ng church. Walang sound system. Ayun, medyo lunok. Lord, ikaw ba yan? Baka baka yung kaaway. Sabi ko. Pero yon, ang to cut the long story short, binigay po natin yung yung unang actually 90K siya, no? So ang sakit noon, no? 90K. So yun, nagkaroon ng sound system na maayos dun sa church, no? So ganun po pag purpose driven ka. Hindi ka nakatingin dun sa amount. Nakatingin ka dun sa purpose. Ito yung kulang ng church eh. Ito yung pinapakita sa iyo. Ministry po yun. Minsan yung pinapakita sa iyo na kulang o pinapakitang needs sa iyo dito sa simbahan. So, yun na yung opportunity mo na to minister. Amen? Ayan. Ayan, sige. Next. Knowing your purpose prepares you for eternity. Dito na po ako, last topic na po ito. Many people spend their lives trying to create a lasting legacy on earth. Ayan. Marami po nagfo-focus, 'di ba? Yung sino yung GOAT pagdating sa sports na ganito, sa basketball, sa soccer, sa ganyan. Alam niyo po yung yung world record, Guinness Book of World Record. 'Di ba napapansin niyo po, maraming nag-aano doon. Tapos yung record nila nahihigitan. So parang effortless. Diba? Parang, hindi pala effortless. Siguro significant sa kanila yon. Pero, lagi kang mahihigitan. At temporary lang siya. Kapag earthly. Ayan. So, you weren't put on earth to be remembered. You were put here to prepare for eternity. Ayan. Diba? What we do in life, it echoes in eternity. Diba? Sabi ni Marcus Aurelius. So, sa bawat gagawin po natin, dapat alam mo na makaka-apekto ito sa eternity natin. Alam mo na matutuwa ang Diyos sa bawat desisyon o gagawin po natin. And Romans 14:10-12, you then, why do you judge your brother and sister, or why do you treat them with contempt? For we will all stand before God's judgment seat. Ayan, it is written, as sure as I live, says the Lord, every knee will bow before me and every tongue will acknowledge God. And so then, each of us will give an account of ourselves to God. Lahat tayo haharap kay Lord. Tapos, ang tanong dyan, anong ginawa mo dun sa pinagkatiwala ko sa iyo? Diba? Kasi yun yung purpose natin maging faithful. Diba? Ayan. So, naunahan ko na pala. Ayan yung earthly legacy at, ayan po muna tayo. Earthly legacy. Temporary achievement are eventually surpassed. Record are broken. Reputation fade. And tributes are forgotten. Nakakalimutan. Nalalagpasan. No? Diba? Napanood niyo yung Coco? Yung pelikulang Coco. Diba? Para dapat maalala. Para hindi
mawala dun sa ano. So, ganyan po siya, nawawala talaga. Temporary lang, no? Yes, significant dun sa nag-perform o sa gumawa, pero temporary lang talaga siya. Ayan. Unlike eternal legacy, it glorify God and enjoy Him forever. Ayan, no? To glorify God. Kaya tayo ginawa, dinisenyo ng Diyos. Di ba sabi ito sa Gose ni Pastor Frank? To glorify God. Eh, ano man gagawin mo, no? Gawin mong living sacrifice yung sarili mo sa Panginoon. Ito yung mga tanong. Una, what did you do with my son, Jesus Christ? Anong ginawa mo dun sa sacrifice ni Jesus sa cross? Sabi po dito, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Diba? Anong ginawa mo dun sa sacrifice ni Jesus? Diba, last Holy Week po tayo, no? Sabi ni Jesus, it is finished, I have overcome the world. Ginawa niya yon, no, para sa atin, no? So, ano yung, what did you do with my son, Jesus Christ? Yan yung tanong. So, tayo po, obviously, no, tinanggap natin ang Diyos bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero sa atin po, no, minsan, gusto natin yung nagwo-worship sa Panginoon, di ba? Yung tataas-taas ng kamay, nag-church. Gusto natin siyang Savior. Pero as Lord, pwede ba Lord, yung Monday to Friday, dito ako sa, under the table. Tapos weekends, ikaw naman yung bida. No? Dati ganyan kami nung youth kami. Ayun na, PX, para sa to. Hindi kami nila PX. Alam ko kagad pag siya yung magpipreach sa youth namin, ang bait-bait ni PX, no? Hindi siya nangungopya, ganyan. Tapos ako naman, ibubuli ko siya, ganyan. Oy, magkopyaan tayo. Ito yung sagot, ganyan. No? So, napapansin namin, no, na ang lagi namin favorite na kanta every Sunday, I'm coming back to the heart of... Laging coming back. Every Sunday na lang, di na kami nagsawa, laging coming back. Kasi nga, Monday to Saturday, puro kalukuhan. Tapos pag linggo, doon lang matino. Doon lang nagpapaka-Christian. Diba? Tingin ka sa katabi mo, hindi ikaw yun. Ayan, hindi ikaw yun. Taga-ibang church yun. Joke lang. Ayan, no? Ayan. Next is, ito pa yung next question. Medyo mahaba lang. What did you do with what I give you? Diba? Yung kanina, anong ginawa mo sa aking anak na si Jesus? Pangalawa, what did you do with what I gave you? Basahin nyo na lang yung sabay bandang baba. Did you spend them on yourself or did you use them for the purposes of God made you for? Ginamit mo ba yung lahat ng resources, skill, talents na binigay sa iyo ng Diyos para sa pangsarili mo? Again, babalik tayo dun sa kanina, temporary lang yun. Or ginamit mo siya for the purpose to glorify God. Para ma-increase, ma-advance yung kingdom ng Panginoon. So, ayan po yung mga katanungan. Una, no? So, what did you do to my son? Next is, what did you do with what I give you? Anong ginawa mo dun sa binigay ko sa'yo? Dun sa pinagkatiwala ko? No? So, ang ending, next. Ang pinaka-ultimate purpose talaga, no, ng buhay po natin, pwede pa next slide po, is marinig natin to, yung well done, my good and faithful servant. Yun yung ayan po. Well done, my good and faithful servant. Yan dapat yung marinig natin sa Diyos kapag tayo ay mission accomplished na. Well done, my good and faithful servant. No? Marami po sa atin nandun po dun sa mga fears, andun po sa guilt, andun sa anger, materialism, etc. Pero God is a God of second chances. No? Hindi pa tapos sa iyo si Lord. Maya na yung drama, naiyak ko. Ito pinipigilan ko. Ayan. So, well done, my good and faithful servant. Diba? Huwag ka na mag-keyboard. Naiyak na nga ako.
Ay, sorry. Close po kami. Ay, next slide na po. Ay, ayan. Well done, my good and faithful servant. Diba? And in conclusion, living on purpose is the path to peace. Kahit ang hirap niyan, pero ang saya-saya mo, gawin yan. Diba? Kahit wala naman magbaback up sa akin dito ayoko naman akbangan yan. Pwede naman yung sariling kapakanan ko na lang isipin ko, pero hindi Parang tinutulak ka talaga ni Lord. Alam mo yon, yung ganung pakiramdam. Sana nagigets nyo po ako. Pero ganun yung pakiramdam na talagang alam mo yung purpose mo. Tinutulak ka talaga ni Lord, hindi ka makakatulog. Bawat minuto iniisip mo. Siyempre, sunod dun si Army. Pero siyempre, yung purpose mo, tinutulak ka talaga na gawin mo yung purpose mo. Kukulitin ka talaga. Gawin mo yun, kapatid. Alam mo, lalo kung para sa Panginoon, gawin mo siya. Amen? You will keep in perfect peace to those whose minds are steadfast, nananatilian, because they trust in you. Nagtitiwala ka sa Panginoon. Amen? Yun lang naman ang gusto ng Panginoon, mamuhay ka in faith, magtiwala ka sa Kanya. Kasi yung purpose nasa Kanya. Amen? Gawin mo yung kaya mo, gagawin niya yung kaya niya, yung imposible. Amen? Sige, let's all stand po. Tayo po tayo.